Okay, so nandito tayo sa pinaka-interesting na reading. Ito yung Dark and Light Side of Life, episode 189, okay? At aalamin natin saan galing yung problema ng bawat isa, no? Or ng pangkalahatan. Again, this is a general reading. And if you want to book for a full private reading para malaman nyo kung saan ang punot dulo ng problema ninyo, so magpabook na po kayo ng reading. At sa mga taong hindi pa nagpapa-cleansing, magpa-cleansing po kayo. At uulitin ko po ha, yung cleansing na nangyayari sa online, di ba may nakikita kayong cleansing na nangyayari? General yan, katulad ng ginagawa kong reading, general. Na ngayon, ito, general din. So, ang pinagkaiba ng general na cleansing at general na reading, wala siyang pinupuntiryang exact na tao. So, ibig sabihin, there is a mix of vibrations and a mix of maliban sa vibrations, lahat-lahat ng ng tao, pangkalahatan yun eh. Yung pinagkaiba, kung gusto mong magpa-cleansing specifically sa sarili mo, doon kasi sa cleansing ni individuals, mababanggit, no? Yung pangalan mo, makikita yung kung ano yung nangyayari sa buhay mo, yung punot dulo, kung saan galing problema mo. Ganon din yun sa panggagamot. Ganon din sa pagpapalakad ng swerte. Kung paano mo makamit or masungkit ang swerte mo sa buhay. Dito muna tayo. Una, 9 of Pentacles, ibig sabihin kayamanan, independent wealth. Pangalawa, nandito naman tayo sa death, 'di ba? Yung death kasi, mamatay ka muna bago ka mabuhay ulit. Pangatlo, this is the 4 of Pentacles. Ito yung problema. Kasi, pag sinabing 9 of Pentacles, individual wealth, posible na may kasama ka or may katuwang ka sa buhay na kaya niyang buhayin yung sarili niya, masagana siya, mayaman siya, no? Maganda ang sitwasyon niya sa buhay, maganda ang estado niya sa buhay. So, sa sitwasyon na ito, yung problema tinitignan natin. This is the dark light of life. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao, may pera ka, may kaya ka, di ba? Yung nangyari, ginamit mo yung pera mo, yung sources mo, para sa taong mahal mo. So, kung ano ang meron ka, ibinahagi mo sa taong mahal mo dahil mahal mo siya. Na hindi mo inaakala na yung pagmamahal na ito, no? Ito ang pagmamahal na ito ay magdudulot sa'yo ng matinding kamatayan sa larangan ng pera at pangkabuhayan. Posible din na itong taong ito ang magiging mitsa ng pagkakaroon mo ng problema sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, at sa iba pang naging bahagi ng buhay mo. Kadalasan itong nangyayari kapag nagmahal ka, pipi at bulag. 'Di ba? Bulag ka sa katotohanan, pipi ka sa lahat ng mga naririnig mo. Bingi. Bulag, pipi at bingi. Ngayon, dito ka nagkakaroon ng problema nung dumating ka na sa punto na nasipsip na ng mahal mo ang lahat ng meron ka at ikaw itong nagigipit ngayon at nagbabudget sa sarili mo. 'Di ba? Meron akong isang kliyente. Wala naman siyang ginawang kasalanan kundi nagmahal siya. No? Ginawa niya lahat. Talagang ginawa niyang lahat. Yung hindi lang niya napaghandaan, yung pamilya nung taong mahal niya na pinaritwal niya is marunong din palang mangkulam. So, ibig sabihin, dinaan sa gayuma, dinaan sa yung gayuma na hipnotismo, na gagawin niya lahat yan sa tao para masipsip lahat ng pera hanggang sa maubusan ito. So kung ayaw nyo mangyari yan, magpalagay kayo ng protection ritual para hindi kayo ma-hypnotize gamit ang gayuma
na ibigay nyo lahat at kapag nawala na, tsaka kayo mamumulat na wala na. Diba? So, tingnan natin dito sa light side of life kung ano ba ang dapat nating gawin. O, dito, that's the 8 of Pentacles. O, di ba? 8 yan. Pangalawa, the world. Ayan, the world. Pangatlo, the Page of Wands. Alam mo kung bakit ganyan yung placement? Ganyan yung placement niya. Yung 8 of Pentacles kasi, pinagtrabahuan mo, pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo. 'Di ba? At sasabihin mo, dito, ito ang bread and butter ko. Ito ang buhay ko. Ito ang lahat-lahat sa akin. So, kung yung kailangan mo is taong magmamahal sa'yo, mag-aalay sa'yo ng buong buhay mo, or buong mundo, buong pagmamahal, antayin mo, darating siya sa buhay mo. So, ngayon, di ba, napakaklaro. 8 of Wands. Yung simula is Knight of Wands. Ibig sabihin, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles dito. Ibig sabihin, kung ano man yung yaman na meron ka, pinaghirapan mo ito at galing ito sa trabaho, sa negosyo, at hindi ito galing sa isang mana. At ibig sabihin, kung dito ay sa gitna ay may karoong kamatayan, dito sa gitna sa solusyon is mundo. Ibig sabihin, kung hindi ka sana nagkamali sa desisyon mo sa buhay, masaya ka, buong buhay mo. Kung marunong kang mag-antay sa tamang panahon para sa taong para talaga para sa'yo, darating yan. Ilang buwan lang simula ngayon. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng intercession dito, kung gusto nyong malaman kung yung nangyayari ba sa buhay ninyo is natural o hindi na, ipa-reading nyo. Para malaman kung meron kayong barang, may kulang, may sumpa, at nagayuma ba yung mahal ninyo sa buhay. Kasi huwag kayong magsayang, malapit nang matapos ang November 19, which is a roller coaster ride sa lahat-lahat ng tao kung hindi mo kaya itong i-manage. Okay? So, kung gusto niyo magpabook ng ritual, magpabook ng reading, gawin niyo na ngayon para mayroon pa kayong natitirang 4 na araw para aksyonan ang dapat. Okay? Thank you!